At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nawalan ng malay si Pasita dahil sa pag-alala sa kanyang anak. Samantala, nagtaka si General Saavedra nang sinabi ni Eduardo na hindi tinablan si Rogel ng baril. Kaya naghinala sila may kapangyarihan dito. Subalit, gustong makasiguro ni Eduardo kung totoong may kapangyarihan si Rogel. Kaya inalok niya itong maging tauhan nila at magsada. At nagmakasilip ng pagkakataon ay binaril ito. At doon nagbago ang paniniwala nila may kapangyarihan ang lalaki. Tinanggap niyang tauhan nila, subalit labag sa kalooban niya. Habang nag-usap sila ni Ira, ay biglang sinalakay sila ng ibang kalaban ni General Saavedra. At doon nasubukan ni Rogel ang makipagdigma at marami siyang nagapit hanggang sa nag-atrasan dahil may lumabas sa kanyang baril na makapal na uso at masakit sa ilong at mata. Sugatan ng mga tauhan nilang General Saavedra. Kailangan mapatras sa mga yan. Kung hindi mauubo sa mga tauhan nila. Sige! Harapin niyo ako! Hindi niyo ko kaya! Kapag hindi kayo umatras, mauubos kayong mamamatay! Barilin ang tauhan nilang yan! Barilin! Babarilin niya ako. Isasalog ko itong baril. Hindi kami makahiya. May makapal na usok na lumalabas sa kanyang baril. Masakit sa ilong at mata. Mabubulag kami! Mga kasama, atras! Mamamatay tayong lahat kapag hindi tayo matras! Atras! Hahabulin ko sila para matakot silang bumalik pa rito. Dalian ninyo mga kasama! Mamamatay tayong lahat! Rogel! Tulungan mo ako! Rogel! Tulong! Senyorita Ira, binibitbit ng isang tauhan ni dating Gobernador Amador na tumatakas. Babalinin ko siya! Ha? Tinamaan ko siya. Yun, nabitawan niya si Senyorita Ira. Senyorita Ira! Lumapit ka sa akin! Dala mo! Ligtas ka na! Papa, nasaksihan din ba ninyo ang nasaksihan ko? Oo, iha. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Hindi ko sukat ang alangin na napakatapang, napakatalino pala sa digma ng Rogel na yun. Oo, Papa. Dahil sa kanya, umatras ang napakaraming tauhan ni dating Gobernador Amador. Pati ang kapatid kong si Ira ay dudukutin sana. Pero binaril niya yung bumibitbit sa kanya. Kaya naligtas ang kapatid ko. Parang hindi ako makapaniwala na isang ordinaryong tao siya. Isang pulubi ang nagligtas sa atin. Papa, ano ngayon ang plano mo sa kanya? Hindi ko maalam, iho. At alam mo ba yan?
na may napapansin ako. Ano yun, Papa? Hangang-hanga sa kanya ang iyong kapatid. Hindi ba? Opo, Papa. Kaya lang hindi pa natin lubos na kilala ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi kaya isa lamang siyang tik-tik ng ibang kalaban. At sino namang kalaban yun, iho? Wala akong maisip, Papa. Pero tulad ng sinabi ko, kailangan pa rin nating kilalanin ang kanyang tunay na pagkatao. Mahirap na. Baka sa pagtitiwala natin sa kanya, ay mapahamak lang tayo at maagaw ng ibang kalaban mo itong mga ari-arian natin. General Fernando! General! Oh, bakit? Anong nangyari? May natanong po kaming mga tauhan ni Doña Julita. Nandoon na sila sa panan ng bundok. At may posibilidad na sasalakayin tayo! Naaawa ako kay Pasita. Lagi na lang siyang nagkakasakit. Mami, kumusta na po ang kalagayan ni Aling Pasita? Sabi ni Dr. Dacumos, humihina ang katawan niya dahil sa kakaisip kay Ruel. Dahil hanggang ngayon ay wala pang balita tungkol sa kanya. Sa palagay niyo, Mami, wala pa kayong masamang nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Iha. Naawa na nga rin po ako kay Aling Pasita eh. Iyak ng iyak. Tapos ayaw kumain. Naku, kung lagi siyang ganon, baka magkasakit na siya. At ikakamatay na niya. Oo. Nag-aalala rin ako sa kanya, Iha. Alam mo, itinuring ko ring walang iba sa akin si Pasita. Dahil mula nang ikasal kami ng iyong ama, siya na ang puno ng mga katulong natin. Napakabait niya. Sana. Matagpuan nilang ligtas si Ruhel, Mami. Sana, Iha. At huwag sanang ipahintulot ng Diyos na may masamang nangyari na sa kanya. Senyora Julita! Senyora! Ha? Guardia! Bakit? Anong nangyari? Senyora, ito po. Napulot namin ang damit at sapatos ni Ruhel. Doon sa paanan ng bundok, papunta sa bahay ni General Saavedra. Ano? Kung ganon, bihag ni General Saavedra si Ruel! Hindi! Hindi! Ruhel, napakaganda ng gabi. Napakaliwanag ng buwan. Alam mo, iba ang damdamin ko kapag ikaw ang kasama ko. Para bang panatag na panatag ako. Ganun ba? Kailangan makapagpaalam na ako sa kanila. Pero paano kaya? Alam kong alalang-alala si Inay sa akin. Ang paalam ko lang sa kanila, pupunta ko sa lungsod. Pero hindi nila alam na nandito ako. Ruhel, bakit mo ko tinititigan ng ganyan? May sasabihin ka ba sa akin? Juan, wala, senyorita. Wala? Ruhel, alam kong may gusto kang sabihin sa akin eh. Sabihin mo na. Wala naman ibang nakakarinig eh. Malayo sila Papa at Kuya Eduardo. Senyorita, hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan itong sasabihin ko. Gusto mo? Tulungan kitang magsabi. Juan,
Talagang hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Senyorita, Alam kong hindi mo masabi kung hindi kita tutulungan. Ruhel, niyakap niya ako. Baka makita kami ni General sa abidran. Patayin ako. Dahil akala nilang nilalapastangan ko ang babae ito. Ruhel, alam kong may pagtingin ka sa akin. Di ba? Umiibig ka na sa akin? Ha? Kuan, kasi... Oo, Hindi Ruhel. ang... Pareho lang tayo ng nararamdaman. Umiibig na rin ako sa iyo. Senyorita Ira. Eduardo, iho, ano sa palagay mo? Tapat ba sa atin ang Ruhel na yan? Sa palagay ko, Papa, tapat naman siya. Pero may nahalata ako. Hindi ko alam kung nahalata mo rin min sa kanya. Ano yung sinasabi mong nahalata mo? Para kasing nagkakaigihan na sila ng aking kapatid, Papa. Ganun ba? Sa mga tuwid talagang tapat na siya sa atin. Opo, Papa. Halatang halata naman eh. Sige, may naisip akong paraan para masubok natin ang kanyang katapatan. Gusto kong patunayan niya na tapat siya sa atin. At sa naisipan kong ito, dito masusukat kung talagang tapat siya. Kaya gusto ko siyang makausap. Gayon din. Teka, Papa. Ano bang ipapagawa mo sa kanya? Sabihin mo na sa akin bago ko siya tawagin at kausapin. Sige. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang naisipan ko para masukat ang kanyang katapatan. Ikaw talaga, Papa. Ang dami mo bang paligoy-ligoy. Sabihin mo na kasi kaagad kung ano yan. Gusto ko na pangunahan niya at pamunuan niya ang 100 tauhan natin para sumalakay. Ha? Saan sila sasalaki, Papa? Saan? Kina Doña Julita. Ah, Papa! Nandito na ako sa likod ng bahay. Wala akong makitang motorsiklo na pwede kong gamitin para tumakas dito. Kailangan makauwi ako sa mansyon nila, Senyora Julita. Tiyak na alalang-alala si Nenay sa akin ngayon. Pero paano ako makakaalis dito? Paano? Ruhel! May narinig akong tinig. Pero wala akong makita. Sino ka? At nasaan ka? Hindi na kailangang magpakita ako sa iyo. Sundin mo ang sasabihin ko sa iyo para makalis ka sa bahay na ito. Inkantada? Isa kang inkantada? Oo. Ganito ang gawin mo. Kumapit ka sa bari at sambitin mo ang pangalan ni Aride. Lilipad ang bari at dadalhin ka sa mansyon nila Doña Julita. Ruhel? Nasaan ka? Ruhel! Senyorita Ira, hinahanap ako. Sige na, Ruhel. Gawin mo na ang sinabi ko.
bago ka makita ni Ira. Ha? Sige. Kakapit ako sa baril nito. Oh, Ngayon, isigaw mo ang pangalan ni Aridel. oo. Ngayon, sasambitin ko ng pangalan ni Aridel. Aridel! Ha? Oo nga. Inililipat ako ng baril. Inililipat ako! Pasita, kumain ka na para lumakas ka. Sige na. Wala akong ganang kumain, senyora. Alam kong may masamang nangyari na sa anak ko. Kaya mas mabuti na mamatay na rin ako. Ano? Pasita, alam kong hindi pababayaan ng Diyos si Ruel. Babalik siya. Babalik ang anak mo. Babalik si Ruel. Kaya kumain ka na. Wala na akong inaasahang babalik na anak ko, senyora. Kaya hayaan mo na lang akong mapatay. Dahil wala nang halaga buhay ko. Wala nang anak ko. Tama na yan, Pasita. Pakiusap. Kumain ka na, oh. Sige na. Ayoko, senyora. Hayaan mo na lamang akong mamatay. Gusto ko nang mamatay. Inay! Inay! Tinig yun ang anak ko. Ruel! Anak! Nasaan ka? Ruel! Ruel! Inay! Ikaw! Nandito na po ako. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nakahiga? Anak ko, Ruel. Salamat sa Diyos. At nakabalik kang ligtas. Akala ko may masama nang nangyari sa iyo. Ay, naku, Ruel. Alam mo, nag-aalala ang inay mo sa iyo. Mabuti naman at nakabalik ka. Saan ka ba galing? Bakit hindi ka nakita ng mga gwardya na inutusan kong sunduin ka? Mahaba pong kwento, senyora. Ang mabuti pa, magpapahanda ako ng pagkain ninyo ng nanay mo. At sabay na kayong kumain para lumakas siya kaagad. Eduardo, iho, bakit wala pa si Rohel? Pati yung inutusan mong tauhan natin na tumawag sa kanya, wala pa. Nakita ko na magkausap sila ni Ira kanina, Papa. Baka ayaw palisin ng kapatid ko. Lagi ko kasing nakikita na nilalambing siya ni Ira. Ano? Sobra naman ang kapatid mo. Masyadong tinamaan ng kapatid ko sa kanya, Papa. Pero naiintindihan ko naman ang damdamin niya. Talagang ganun ang pag-ibig, hindi ba, Papa? Dapat lang na intindihin natin siya. Diyan na, Sameta! Saan? Saan, Eduardo? Oh, anong nangyari? Nasaan si Rohel? Bakit hindi mo siya kasama? Sir, wala na rito si Rohel. Tumakas! Ano? Habulin siya! Huwag ninyong hayaang makalayo. Kung mahuhuli ninyo, patayin kagad!
Ano kaya ang gagawin ni General Saavedra kung malaman niyang anak ng katulong ni Doña Julita si Ruel? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.